Okay. Good evening, everyone. I am Mark Gabriel de Belen, and together with my group mates, David Longos and Vincent Banyo, we are the group 4, and today we will talk about our activity mapping the ethical starting points based on the divine command theory. So, for our first question, what are the implications of accepting the theory in which a morally perfect God could command actions that is seen morally abominant to human? So, the implications of accepting a theory in which morally perfect God could command actions that seem morally abhorrent to human are profound and far-reaching. This concept has been debated for centuries, with many religious scholars arguing both sides of the issue. On one hand, it is argued that if God is truly perfect, then he must be beyond human comprehension, and therefore his command should not be questioned or judged by our own moral standards. Um, para sa akin sa question number one, siguro if it's for the good, if it's for the good, sabi nga sa Bible, di ba, sa may Genesis chapter 7, nagcommand si God na ipa-flood yung mundo at pinagawa niya to kay Noah yung ark para makasurvive yung iba't ibang species at sila ng pamilya niya para mawala yung evilness ng mga tao. Masasabi ko na acceptable to yung theory kapag magre-result in a good way. Kasi may mga bagay ka talaga na hindi ka tanggap-tanggap sa tao, pero kailangan mangyari para sa ikabubuti ng lahat. Tulad na lang ng COVID, di ba? Hindi siya ginusto ng lahat, pero nakabuti siya sa kalikasan. And pwede rin natin gawing example dito yung Italian doctors na sinabi ni Sir na nag-decide sila kung sino yung kailangan na iligtas or mapunta sa ICU. So ganun, parang ganun lang din yung pagtanggap ng theory. Morally fair, morally acceptable acceptable sa God, but hindi siya katanggap-tanggap sa tao kasi medyo cruel nga, kumbaga. Yun lang, yung aking yung take. Okay. So, yung akin naman, agree ako sa mga sinabi niyo na may mga actions nga yung God na na-allow niya pero hindi natin maintindihan. Pero madami din mga nagdi-disagree na parang hypocrite naman ng God natin kung gano'n. Parang i-a-allow niyang mamatay yung mga innocents habang yung mga masasamang tao na sinasabi natin, nandiyan napakalat-kalat, namumuhay ng masaya, gano'n. Ang sa'kin naman, kung i-accept natin yung theory na ganito, totoo nga na hindi natin kayang i-comprehend yung thoughts ni God. Siguro yung ina-allow niya na actions na yon is for the better nga talaga, gano'n. Pero siguro depende na lang din sa views natin. Yun lang yung akin. So dako naman tayo sa question number 2. If different religious texts claim different divine commands, how do we reconcile conflicting moral directives? How can we determine which divine commands, if any, are genuinely from a morally perfect God? Para sa akin, lahat naman ng religion, meron silang iisang basis, which is yung Bible. Nagkaiba-iba lang tayo ng perspective or pagkakaintindi rito. Nasa sa atin na lang, tayo din yung nakakaalam kung ano ba yung morally and genuinely from a morally perfect God. Alam natin kung ano yung, parang sa atin, di ba? Sa atin, alam natin kung ano yung tama at mali. Ang masasabi ko lang dito, matedetermine natin kung ano yung tingin natin galing talaga sa Diyos. It is if it's pagtingin natin
tama if it's morally acceptable kapag tingin natin it's for the good, tingin natin um, tingin natin katanggap-tanggap siya. Yun lang. Okay. So, yung sa akin naman, ang thoughts ko naman dito, siguro para makapag-reconcile na lang din tayo sa mga conflicting ideas natin. Siguro mag-focus na lang din tayo sa goals ng divine commands natin. Which is yung to do good ba sa mga kasama natin sa mundo na ito. Yan. Tapos, yung sa mga, kung may conflicting ideas tayo, like, pumatay ba para sa God natin, ganon. Kunwari sa mga ISIS, ganon. Siguro, paano ko bang ipuput? Parang, i-respect, pero, may respeto siya, pero, pwede ka mag-disagree. Gets niyo ba? Para siyang Parang, kumbaga parang sabi nga sabi ni Sir, 'di ba? Parang kung sa iba tama, parang sa hindi, gano'n. parang ganun lang din siya. No? Yun lang yung akin. Then so for me naman, the question is the question of reconciling confliction, moral directives between different religions and religion texts is difficult one to answer. It can be argued that if all religions are based on the same fundamental principles, then there should be not be any conflict in their respective divine commands. However, this argument fails to take into account the fact that each religion has its own interpretations of these principles and how they should be applied in the practice. So, ganun lang yung simple. Lahat naman tayo may iba't ibang pananaw about religion at wala namang tama or mali. Kasi sa atin na lang yan kung gagawa tayo ng mabuti or masama. So, yun lang yung akin. Okay. So, ngayon dako naman tayo sa question number 3. What would a world look like if morality were based on a different framework entirely rather than divine commands? How might humans' behavior and societal norms differ? So, ang thoughts ko dito, siguro, kung tatanggalin natin yung Bible, yung mga divine commands, possible na ang mundo natin is madaming inventions, malago, pero magulo. Kumbaga, kunwari, sa science perspective na lang, pwedeng yung mga mayayaman, sila lang yung masaya, habang yung mga bobo, ganon, mga may hirap, sila yung ginagawang experimental subjects. Yon. So, kung tatanggalin natin yung divine commands nga natin, possible na ang mundo ay malago pero magulo nga. Madaming namamatay gano'n. Yan, yan lang Agree akin. naman ako sa sinabi mo na yung mundo natin magiging magulo if wala tayong sinusunod na divine justice. Masasabi ko lang na magulo talaga yung magiging mundo natin if wala tayong divine commands. Bakit? Kasi wala tayong magiging basis ng law. Bakit nga ba nasabi ko na wala tayong magiging basis ng law? 'Di ba? Saan ba kinuha yung law? 'Di ba mostly kinuha siya sa Ten Commandments. Huwag kang papatay, 'di ba? Sinabi rin doon. So, kung wala yung divine commandments na yon, wala tayong susundin na mga laws na ganon. Siguro, kung ano yung desisyon ng tao, ganon. Hindi natin alam kung ano yung tama at mali. And also, yung human behavior natin, medyo wala tayong kung hindi natin kilala yung Diyos, wala tayong kapag may problema tayo, wala tayong panghahawakan, wala tayong pupuntahan kung sino. Ba? Wala tayong hihinga ng tulong. Ganun. Kumbaga parang maiiba din yung perspective natin kung ano may talaga ang perspective. morality.
So yun, sa akin naman is if morality were based on different frameworks entirely rather than divine commands, the world would look like drastically different. The way the humans interact with each other and the environment would be heavily influenced by this new moral code. We could expect to see changing in behaviors and social norms as people adapt to new standards of right and wrong. So, kagaya rin ng mga sinabi nyo, if wala tayo nung mga bagay na alam natin ngayon na tama, siguro yung pakikipagkapwa-tao natin is mag-iiba or pwedeng para makabuti or more on makakasama tayo sa iba. Yun lang. So, yun na lahat ng questions and we're all answer it correctly or in our own perspective way. Siguro okay na yun. Before we end this brainstorming, can we open cams and ipakilala yung sarili natin para malaman naman kung sino tayo and malaman kung ano yung itsura natin kay sir. Okay. I will be the first na lang. Yan. Camera still loading. So, Irish, ilaw. Irish, ilaw. Jamin, ikaw ba eh? Ako na muna. Again, I am Vincent Rafael Manyo. And I am Mark Gabriel de Belen. I'm David Exo Chef Long. And that's it. And again, we are the group 4. Thank you for listening. Thank you, sir. Then